prior to the review of the NCLEX, ako talaga parang K-drama addict, ganun. Talagang nanonood talaga ako ng mga K-drama. So, ang unang give up ko talaga para sa NCLEX yung K-drama ko. Dinilit ko talaga lahat, sir. Pati yung mga apps ko, dinilit ko lahat. To the point na nade-depress ako kasi hinahanap ng mata ko manood. Pero ano naman, somehow medyo naka-survive naman, naka-adjust naman, o yun. May mga times na sobrang sakit ng ulo ko, ganun. Pero sabi ko, kailangan ko ipahinga pero dapat makapag-answer ako kahit 5 to 10 questions lang. We're here at Hope Talk to invite successful IPAS online review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Let us hear to the testament of one of our newest NGN passer to share how she accomplished the NCLEX. And with that, I would like to introduce to you our newest NGN passer, Miss Cheryl Reyes, USRN. Good evening, everyone. Well, Ma'am Cheryl, thank you po for accepting our invitation for this Hope Talk. Your presence po is very important to us and we are very excited po to know how did you accomplish NCLEX po. Saan po tayo located, Ma'am Cheryl? From Jones, Isabela po ako, sir. Same din po tayo ng oras na, Ma'am. And we would like to know you better po, Ma'am Cheryl. Would you like to share po your educational background, your working experiences po? Opo, graduate po ako ng nursing year 2007 pa. Yan, so medyo matagal-tagal na. 2007 and then actually 1 year clinical experience lang ako. Ganyan, sa hospital. And then after which, I applied kasi as a clinical instructor dahil during that time, ang dami pang enrollees ng nursing. So ang mga schools dito sa amin ay hiring sila ng mga clinical instructors. Since graduate ako dun sa school na yon during that time, siguro hindi rin naman ako yung pabayang estudyante nung nag-aaral ako. So, ayun, na-hire naman ako kaagad. So, I stayed there for 8 years actually. Clinical instructor ako for 8 years. And then, dumating yung time na na-propose nga yung senior high school dito sa Pilipinas, the opening of the grade 11 and 12. Ang dami naming clinical instructor that time. Tapos ako yung pinakabata sa amin. So parang ang naging system, magiging last in, first out, parang ganun. So yung mga ibang mga kasama kong clinical instructor that time, yung mga qualified for retrenchment, they applied for retrenchment. And since wala pa akong 10 years, nung time na yon wala pa akong 10 years. So I'm not qualified for retrenchment. So parang andun ako sa nahahati na babalik ako sa clinical or mag-iibang area ako. Kasi kung babalik ako sa clinical, baka ang supervisor ko na yung mga estudyante ko dati. Sa area, ganyan. O, baka ako naman ang inuutusan nila ngayon. So, kasi talagang sobrang nag-decline yung number ng mga nursing students noon. May baby na ako noon. So sabi ko parang hindi pwedeng ganito lang. Kasi syempre, nasa private kami noon. So kung ilan ang units namin, yun lang ang sasahurin namin. And that time, parang let passer na ako ng about 2 years na rin yata bago ako umalis as a clinical instructor. So I applied in the DepEd actually. So I was hired as one of the pioneer teachers ng senior high school dito sa Pilipinas. Ganyan. So from nursing, napunta ako sa education. Actually, sir, prior sa akin, marami akong mga kakilala na iba ring mga nurses na lumipat sa DepEd nung time na yon. Kasi nung time na nagte-training kami sa DepEd, sa region lang namin, sir, Region 2, time ng training, nagsama-sama kami, and then when we introduce ourselves, halos karamihan ng science teacher, mga nurses. Mga nurses, sabi ko, naku, dito tayo nagkita-kita lahat. Tapos yun nga, kasi parang ang hirap bumalik dun sa area na mag-clinical ka ulit. Ganyan. So, parang dahil nga yung sahod din, we are after the sahod din kasi may sarili ka ng pamilya. So, naghahanap ka ng permanenteng trabaho, yung item sana, para sigurado yung sahod mo. Ganyan. So, for a while, kasi medyo tumagal na rin ako actually, sir, this is my 8th year na rin in the DepEd. Actually, Wow. June, yes. Nung June lang, nag 8 year na rin ako sa DepEd. So, parang
nawala na sa akin na babalik pa ako sa nursing. Do yung puso ko talaga nasa nursing kasi ang handle kong mga estudyante, ako ang biology teacher nila. So parang kung ano yung mga na-learn natin sa nursing field, sinishare ko rin sa kanila, nagtuturo din ako ng mga basic skills sa kanila, yung mga gustong pumunta sa mga medical field, gano'n. So parang nandun pa rin yung desire ko. Tapos every time talaga na makikita ko yung uniform ko na white, sabi ko, iba pa rin yung feeling na naka-white uniform ka. Parang gano'n. Sabi ko, parang iba pa rin yung dignity na nararamdaman mo na naka-white uniform ka. And then, last year lang, sunod-sunod sa wall ko, yung mga estudyante ko, puro nagpo-post sila na pumasa sila sa NCLEX. Magkakasunod Ah, yan, yes. Weekly, weekly. Sabi ko, ito yung mga estudyante ko noon. Tapos ngayon, mga USRN na sila kako. Pero dati pa man, sir, yung mga friends ko, actually, mga naunang umalis sa akin na clinical instructor, nag-Saudi kasi muna sila. Pero dati pa naman, inaaya na nila ako. Pag mag-NCLEX ka na, mag-exam ka na, kung kailangan mo ng fund, nandito naman kami. Yun, lagi nilang ano. Kaya lang kasi siguro during that time, hindi pa siya sobrang nagsisink in sa akin or yung need talaga na to take the exam. Parang wala pa sa akin during that time kasi hindi ko rin iniisip ko if ever man maka-apply ako, makakaalis ako, iiwan ko yung nanay ko. Yung nanay ko kasi nagda-dialysis during that time. Dialysis patient siya. So, parang wala akong urge na mag-abroad kasi niisip ko sinong titingin sa kanya, sinong mag-aalaga, mga ganon. And then every time may uncle ako from Hawaii na ang asawa niya ay nurse din. So every time uuwi siya, nagsasabi siya sa akin, mag-review ka na kasi, mag-NCLEX ka na, ganun siya. Ako bahala sa ano mo, sa babayaran mo, ganun siya. Kaya wow. lang, opo, sobra ganyan. Kaya lang, yung time naman, after 4 years nagda-dialysis yung nanay ko, namatay na siya. So ang sumunod naman na ano ko, yung mga anak ko kasi mga maliliit. Meron akong mga maliliit na mga anak that time. So sabi ko, parang ang hirap-hirap, parang ang bigat sa akin na magpa-process ako ng papel ko, ganyan, to file for NCLEX. And then yun nga, nung last year lang, nakita ko sunod-sunod nagpo-post yung mga estudyante ko. Tapos umuwi yung mga friends ko, umuwi sila from US, ganyan, yung mga dating kasama naming clinical instructor. Then tumawag sila for reunion. And then sabi nila, ano friend, mag-NCLEX ka na. Ang tagal na namin sinasabi sa'yo. Ikaw na lang naiwan dito. Ganon sila. And then sabi ko, sige gusto ko na rin. Parang gusto ko na rin kako. And then, meron ka bang alam na ano magpa-process? Kasi actually sir, 2 beses na rin ako nag-DIY ng processing. Kaya lang bumabalik yung papel ko. So sabi ko siguro hindi ako masyadong magaling magbasa kako dahil na kung hindi may kulang, gano'n, may basta hindi siya nagma-materialize, sir. Ganyan. And then, yung isang friend ko, sabi niya, gusto mo i-try ang iPass? Sabi niya sa akin. Pero hindi ko pa kilala ang iPass nun, sir. Tapos sabi niya, o sige, kako, ano ba yan? Paano yan? Nagpa-process sila ng application, sabi niya. Kasi yung mga kasamahan ko dati sa Saudi, ito ang gamit nila, sabi niya. So, i-try mo, i-send ko sa'yo yung link, sabi niya. So, sinend niya sa akin ng night. The following morning, hinanap ko talaga siya sa Facebook. And then, nag-send ako ng message. Ayan. And then, nag-reply naman agad. And then, palitan na kami ng message. Ganyan. Hanggang, ayun, sir, naka-apply na ako. Sorry. Naka-apply na ako bigla. Ganyan. Sabi ko parang ang bilis ka ako ganun. Parang dati iniisip ko parang ang hirap-hirap ayusin yung requirements, ang hirap mag-fill up ng forms, ganun. Pero sabi ko ngayon parang ang bilis, ang dali ka ako. And then during that time, sir, ang iPass nag-offer kasi sila ng yung bundle promo, yung processing plus review, ganyan. Eh iniisip ko, sabi ko, kahit pa nagtuturo ako before, yung 8 years na tagal, nawala ako sa nursing profession. Talagang baka wala na ako masyadong maalala pa ako dun sa mga concept about nursing. So sabi ko, kailangan ko mag-review. Hindi pwedeng self-review lang. Kailangan magre-review talaga ako. So inavail ko po yung bundle. Yung bundle na promo ng iPass, ganyan. So, ang bilis nga ng processor. Actually, nililist ako kanina habang nag-aantay. Sabi ko nga, July last year, nung nag-usap kami ng friend ko, nung pinakilala niya si iPass. And then, August, nag-aayos ako ng papel na. And then, August din, nag-start na yung review ng 11th cycle, sir.
Kasi sa 11th cycle ako actually eh. Ah. So, nag-start na yung review. So, August, nag-start na rin talaga ako nag-review. And then, kasi nga, di ba, sir, live siya, yung review at night. Tapos, umaabot siya ng 12:30, minsan 1. Oo, ang tagal. Eh, may pasok ako kinabukasan. Dapat 6:30 papasok na ako sa school. So, nung umpisa, trinatry kong makipagsabayan sa review na live. Pero nakakatulog talaga ako. Paggising ko parang sabi ko parang iba na yata tong sinasabi ganun na. And then one time si Sir Mark po nag-speak siya. Sabi niya dapat yung review yung saan ka comfortable and then yung pacing mo din dapat i-consider sabi niya. So sabi ko wait lang hindi ko talaga kakayanin yung sasabay ako ng live every night kasi ang work ko nasa DepEd po ako. So from 7 to 5 andun ako. Tapos sir nagpa-part-time kasi ako sa college na katabi ng school namin. 1 hour lang naman pero 5 to 6. Opo, 5 to 6 nagpa-part-time ako. And then, nag-online class din ako. Meron akong ibang mga in-applyan kasi na nag-online class ako para for extra income. And then, Saturday, I work din ako ng Saturday. So, technically, parang Sunday lang yung bakante ko. Kaya ako, wait lang, hindi pwede yung ganito. So, kinalendar ko. Basta si Sir Mark nun yung nag-i-expect na sabi niya, at least you spend 2 hours, sabi niya, kahit 2 hours a day na nagre-review ka, basta consistent, sabi niya. So sabi ko, mukhang hindi ko talaga kakayanin makipagsabayan. So I will follow the advice of Sir Mark. So I made sure na every day, every night, bago ako matulog, meron akong masagutan, meron akong mabasa. Ganun. So, yun lang po, naging continuous. And then, natatawa ako kasi yung parang first lecture dun sa 11th cycle na nadatnan ko, si Sir J ang nagle-lecture. Ganon. Eh parang na-toxic bigla yung mga neurons ko kasi, di ba yung, di ba si Sir J pag nagkaklase sir, parang ang bilis. Tapos yung mga terms niya, parang yung utak ko that time naglalag, parang humahabol pa lang siya na, wait lang, ano na nga ba yun? Yung ganon, yung nakalimutan ko na kung ano yung mga yun. And then sabi ko, wait lang, ang hirap yata, ako ang hirap. And then, sa Hope Talk, sir, actually nanonood rin ako ng Hope Talk kasi gusto ko rin maano yung mga experience po ng mga kasama ko. And during that time, yung mga napapanood kong Hope Talk is that they take the exam twice, may thrice, may 4 times pa atang nag-take noon ng NCLEX. So, doon ako sobrang kinabahan ng gusto. Sabi ko, parang sobrang ganun ba siya kahirap kako? Parang sabi ko kaya ko ba talaga ito? Kasi baka mapurol na yung utak ko, baka hindi ko na kayang intindihin, ganyan. And then sabi nung coach ko, sabi niya, "Ma'am, hindi naman siya talaga madali. Pero dadahan-dahanin natin, dadahan-dahanin. Magko-concept muna tayo," sabi niya. O sige, i-try ko, sabi ko. Kasi kailangan ko rin naman talagang balikan yung concept ko kasi sure ako marami na ako nakalimutan kako. So, yun sir, concept. And then dahil nga hindi na ako nakakasabay kasi team replay, ganyan. Team replay. So dahil team replay po ako, tinapos ko muna yung mga concept. Actually, hindi muna ako nag-exam. 'Di ba every concept merong exam, gano'n? Drills. Opo, may mga drills. Hindi muna ako nag-drills, nag-ano muna ako, concept muna ako, pinanood ko muna siya lahat, gano'n. Actually, every vacant ko sa school, sir, makikita ko ng mga estudyante ko, naka-headset ako yan. Every vacant ko, naka-headset ako, nanonood ako ng lecture. Kasi sabi ko, hindi pwedeng, sinet ko na yung mind ko na, hindi pwedeng hindi ako papasa dito kasi unang-una sa lahat yung gasto malaki. Tapos pangalawa, syempre yung effort, sir, tsaka yung naisip ko rin, hindi naman ako bata. So, kailangan talaga maipasa ko ito. Parang nandun na talaga yung desire ko na gusto ko na talaga, eto na yung gusto ko. Kasi parang sabi ko, gusto ko bumalik sa nursing Gusto ko bumalik yung first love mo. Gusto mo bumalik doon. Yeah. Ganyan. Kaya sabi ko, kaya every vacant ko, even in sa mga lunch break, ganun, sir, pagkatapos kumain, yung friend ko, nakasama ko rin na teacher doon, hindi niya talaga ako iniistorbo. Kasi pag lunch break, ang ginagawa ko, sumasagot ako doon sa mga practice test.
Doon sa mga practice test talaga, sir. Ay, ang haba, yung mga ilang practice test doon, over 100. Hindi ko talaga natatapos yun ng isang upuan. Siguro may masagot lang ako 10 or 20 na ang maximum, ganun, sir. And then, itutuloy ko ulit the following. Basta anything na may vacant ako. Kahit nagbi-meeting kami, kahit nagbi-meeting kami, kako, I try ko lang na magsagot-sagot kasi ang goal ko ay matapos ko po lahat yung practice test doon. Basta ganun po yung naging routine ko. And then, hindi naman po kasi everyday nakakapag-review talaga ako dahil yung load din po ng work. Plus, syempre, I'm a mother. Meron po akong anak na may 4 ako, may 6 ako, may 9 years old ako, ganyan. Super mom. Opo, sabi ko hindi ko at saka sir hindi sila natutulog talaga, hindi hangga't hindi ako natutulog, hindi ako Ah, pumupunta dun sa kabilang kwarto. So yun yung pinaka-struggle ko, yung night time dapat na magre-review ako. Siyempre yung mga anak ko nandiyan sila, so hindi rin ako makapag-focus 100%. So ang ginagawa ko po, pini-print ko siya, nagpi-print ako. Yung roadmap sir, print ko talaga yun. Print ko yun lahat. And then, pag kinukulit na ako ng mga anak ko, pupunta na ako sa kwarto, sasamahan ko na silang matulog. Tapos pag nakatulog na sila, babangon ako. Tapos doon lang ako sa may baba ng kama. Doon ako nagbabasa, doon ako nagro-roadmap. And then kapag inaantok na ako, imamark ko lang siya, tapos nagdadasal ako. Diyos ko Lord, sana po pumasok sa utak ko lahat yung mga binasa ko. Yung mm. gano'n, ganyan. Kaya kasabi ko, hindi rin ako makapaniwala talaga after na po ng lahat. Sabi ko, nung nag-iisip ako, sabi ko, hindi ako makapaniwala na kaya pala yung gano'n. Kaya yung dun nga po sa mga ibang hope talk sabi rin is yung hindi talaga kailangang madaliin lalo na yung sa akin po na sobrang tagal ang layo ng gap na wala naman sa practice. So hindi talaga kailangang madaliin, you have to take time, you have to take time talaga, tapos kailangan talaga babalik ka dun sa pinaka basic. Actually yung NGN enhancement po ni Ma'am Paula sa kanilang lahat aside from Sir J, ang kinatatakutan ko si Ma'am Paula. Nung unang pinanood ko yung mga NGN enhancement niya, wala talaga akong naintindihan. Sabi ko, pumuputok isa-isa yung neurons ko, kako. Siguro, sir, mga 3 times, siguro. 3 times kong pinanood yung NGN enhancement niya, ganyan. Kahit nagpa-plancha ako, sir, pinapanood ko talaga yung Wow. recorded video. Yes po, totoo. Siguro po, kung meron man ako mai-share, yung wala po akong sinayang talaga na oras. Kung may time po, may spare time ako na makaka-review ako, ginagawa ko talaga. Actually, sir, yung isang part-time job ko, I have to travel here sa Jones going to the city. Siguro mga 45 minutes yon na magta-travel ako. Every time nagta-travel po ako dahil hindi naman ako makapagbasa sa sasakyan. The audio po ni Mark Clemic, paulit-ulit po yon yung travel ko papunta, travel ko pabalik. Yun ang naging music ko plus yung boses ni Ma'am Paula, ni Sir Serge. Hindi na ako nagpe-play ng kahit anong music, yun na lang pinapakinggan ko kahit anong ginagawa ko, ganyan. Tapos sabi ko nga, prior to the review of the NCLEX, ako talaga parang K-drama addict, ganun. Talagang nanonood talaga ako ng mga K-drama. So, ang unang give up ko talaga para sa NCLEX yung K-drama ko. Dinilit ko talaga lahat, sir. Pati yung mga apps ko, dinilit ko lahat. To the point na nade-depress ako kasi hinahanap ng mata ko manood. Pero ano naman, somehow medyo survive naman, nung naka-adjust naman. O yun, so yun. May mga times na sobrang sakit ng ulo ko, ganun. Pero sabi ko, kailangan ko ipahinga pero dapat makapag-answer ako kahit 5 to 10 questions lang. And then hindi po ako nag-avail ng ano sir, ng QBanks. Talagang yung faith ko 100% na kay iPass lang. Opo. Lahat talaga ng posted dun sa Moodle, sir. Pinanood ko talaga yon. Lahat ng practice test, sinagutan ko talaga. And then, yung mock exam, nireserve ko talaga yon a week bago po ako mag-exam ng NCLEX. So, chinachat ko si Ma'am Cristel, sabi ko, Ma'am Cristel, ganitong date po ako mag-mock exam. Kasi nire-reserve ko talaga siya kasi gusto ko rin i-assess yung sarili ko. Kung nag-improve na ba ako. Kasi nung start talaga, di ba sir, mayroon ano yon yung first trial, second, hanggang third, di Yes. ba, third trial, gano'n. Nung una talagang nagtitake ako, yung first trial talaga sobrang nakaka-depress yung score. Talagang ano, parang nada-down ka na, ala ang bobo ko naman gano'n. Hindi parang ang simple ng tanong pero mali pala yung sagot ko gano'n.
And then, until such time na, yun nga, consistency po. Pag paulit-ulit, later on, okay na siya. Repetition is the key. Opo, repetition talaga is the key. Tapos, pag medyo na-engage mo na yung sarili mo, magugulat ka na lang, naintindihan mo pala siya. Ganun pala siya. Yung ganun po. And then, nung nag-take ako ng mock exam, sinend ko yung score ko kay Ma'am Cristel kasi siya ang coach ko. 111 ata yung nakuha kong score. Sabi ko, Ma'am, tingin mo papasa po ako na ito ang score ko kako sa kanya. Sabi niya, naku, Ma'am, mataas na nga yan. Sabi niya, Oo, mataas na yun. sabi niya, naku, Ma'am, mataas na nga yan. Sabi niya, ay, ganun po ba? Kasi sobrang kaba ko pa kako. Kasi 1 week po bago yung exam, nag-usap kami. Actually, pati po yung schedule ko kay Ma'am Cristel, hindi ko nasusundan. Kaya sobrang sabi ko, Ma'am Cristel, sorry po talaga kako. Kasi nakalimutan ko po yung schedule natin. Kasi kasalukuyan po ako nagkaklase sa classroom kako sa kanya. Oo. So si Ma'am Cristel yung nag-a-adjust sa akin. Sabi niya, sabi niya, Ma'am, available ka na ganitong oras? Yes, Ma'am, available na po ako ng gabi. So yun, mag-uusap po kami. And then, 1 week siguro before the exam, tumatawag, nag-uusap kami. Tapos, umiiyak talaga ako sa kanya. Sabi ko, first time kong nararamdaman ito, Ma'am Krista. Alam mo yun, yung parang, yung anxiety na sinasabi na naiiyak ka, kinakabahan ka, yung gano'n, yung sabi ko, alam mo, Ma'am Crystal, pag kinakabahan ako, kung babalik-balik ako sa CR, natatakot ako, baka sa exam ganito yung maramdaman ko, hindi ko Mm-mm. matapos yung exam ko. Tapos sabi niya sa akin, actually, Ma'am, ako din nung nag-exam ako, ganyan din. Alam ko na yung pakiramdam ko nang mag-e-exam, sabi niya sa akin. Kaya maganda nga po kasi ngayon yun na yan nararamdaman, sabi niya. At least alam mo Yes. na kung paano i-manage, sabi niya. Kaya sabi niya, magbaon ka na ng gamot mo, ma'am. Tapos kahit wala pang symptoms, bago ka mag-exam, uminom ka na. Ayun. So, yun talaga. Ganun talaga yung ginawa ko, sir. Kaya Mm-mm. during the exam, medyo okay naman siya. Medyo okay naman. Although nandun yung kaba, pero hindi katulad yung time na yun na parang naiiyak ka sa nervyos mo, ganun. Parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. And then, nung nag-exam po ako, sabi ko, hindi ko alam kung etong lumalabas na question sa akin, ito ba yung madali o ito ba yung mahirap kako? Sabi ko, tapos na daming prioritization. Tsaka yung mga medications, sir, na ano, di ba? Actually, hindi ko alam kung ano yung mga medications na yun. Pero sabi ko nga, pag nag-review ka, at least dun sa case ng patient, meron kang clue kung malamang para Mm-mm. saan yung mga gamot na yun. So, yun lang ang kwan ko. Plus, one thing that I've learned from IPAS is that you focus on the things that you know, not on the things that you do not know. Yun po. It's true. Yun talaga in-apply ko yun, sir. Kasi may mga questions talaga doon na sabi ko, alam ko, ito, kasama ito sa science, ito kasama. And then, meron sa mga choices, hindi ko talaga alam. Pero sabi ko talaga, pinanindigan ko talaga na focus on the things that you know and not on the things that you do not know. So yun talaga yung pinanindigan ko, sir. Kaya sabi ko, eto hindi ko to alam. So I will not choose this. Hindi ko alam to. Etong mga ito alam ko, so ito lang ang isasagot ko. Ganyan. Kaya very, very helpful po siya. Plus, when I was talking din with my coach, with my ma'am Cristel, kasi sabi ko nga sa kanya, meron akong mga batang anak. So sabi niya, ganito ang gagawin mo, ma'am. Kasi syempre, hindi ka naman po makaka-focus talaga 100%. Sabi niya, when you take care of your children, take it as an opportunity for you to learn also. So lahat ng na-experience mo, lahat ng nararamdaman mo, i-view mo siya as an opportunity for you to learn, sabi niya. Sabi ko, kaya after ng exam ko, sabi ko, Ma'am Crystal, sobrang nagpapasalamat ako. Thank you talaga, kako. Kasi alam mo, yung sinabi mo sa akin na yon, yung sa mga anak ko, kasi magkakaibang stages yung mga anak ko, kako eh. Yung isa nag-transition from toddler to preschool, yung isa nasa preschool, yung isa nasa school age. Kaya sabi ko, alam mo, ma'am, sa totoo lang, nung sinabi mo sa akin yon, pati yung mga behavior ng mga anak ko, yung mga actions nila, kung paano ko sila i-manage ka ko, yung inirelate ko siya dun sa milestone ka. Tapos yun, sir, nung nagtitake ako ng exam, nung namatay siya, yung break dapat, kinabahan ako, akala ko yun na. Sabi ko, bumagsak na ako kako kasi ilang items pala yung nasasagutan ko, yun pala break siya, ganyan. So, Mm-mm. yung mga magbe-break, ganyan. Nauna na po ako nag-break. Ako yung pinakaunang lumabas na nag-CR during that time. So, hindi na ako nag-break. And then, tinitingnan ko yung computer ko, sabi ko, number 82 na ako. So, 3 questions more. So, sabi ko sa sarili ko, pag ito namatay ng 85,
i-claim ko sa sarili ko, pumasa na ako. Ako sa Yeah, sarili ko. Pero sa sarili ko lang, sir. Ganyan, sa sarili positive. ko lang. Oo, sabi ko. Pero kung hindi siya mag-stop ng 85, okay lang. Kasi marami pa namang question na kailangang sagutin ka ako. Tsaka marami pang time ka ako. Pero parang inaano ko lang yung sarili ko during that time na hihinto kaya siya ng 85, ganun. Mm. So pag ganun ko, nung question 85 na, pag-submit ko, biglang namatay. Parang sinuntok yung sikmura ko. Sabi ko, ang sakit ng tiyan ko. Para ako sinuntok ako, ang sakit ng sikmura ko. Sabi ko, yung nervyos ko parang parang gumanon yung puso ko pagkapatay, pag pag-block ng screen. Tapos paglabas ko, nung nasa CR ako, umiiyak na ako talaga. Umiiyak ako. Ang sabi ko, 85 ka ako. Pero syempre, ayoko namang, kasi baka, di ba sir, hindi ka naman sigurado, ganyan. Sabi ko, pinagdadasal ko talaga ng gusto, siguro ito na. Sabi ko, kasi ang dami ng chances na nag-offer pa nga sa akin, nasasagutin ng NCLEX ko, ganun. Pero during that time, parang ang hirap-hirap. Pero eto ngayon, kako, parang ang dali ng lahat. Nag-apply ako, dumating ka agad tayo, respond, na-approve agad. ATT ko, ang bilis lang din, kako. So, Lord, sana ito na to, kako. Kaya hindi ako umiimik. Actually, sir, walang nakakaalam na magte-take ako ng exam. Pero during that time na nagre-review ako, nakakaalam lang siguro yung dalawang friend ko lang sa school. And then, actually, pati yung mga kamag-anak namin, hindi nila alam. Yung asawa ko, Mm. yung lately na lang, yung mga kapatid ko, gano'n. Pati nga sa tatay ko, hindi ko sinasabi magte-take ako ng exam. Ah, Nalaban na lang nila nung luluwas na ako, magte-take ako ng exam, gano'n. Kaya sabi ko, it's God's blessing talaga. Sabi ko din, yung mga success natin sa life, yung process, yung on the process, para sa akin lang, sir, yung magandang nagtatrabaho ka lang muna ng tahimik, yung quiet ka lang muna kasi parang the more na maraming nakakaalam, baka mas maraming nakaka-disturb sa'yo. So, mm. mas maganda yung for peace of mind mo rin, ikaw lang muna. Then later on, di ba? Sabi ko nga, pag hindi ako pumasa, hindi siguro nakakahiya kasi wala namang nakakaalam ka ako. Yun yung ano ko dun. Ganyan. Pero thankfully, pasalamat ako sa sobra. Pati sa mga hope stock na pinapanood ko, sabi nga nila, dapat humble ka lang talaga. Huwag mong sabi ko, ayokong ikuan ang lahat, kaya tahimik lang ako kako. Nag-aantay talaga ako ng results. Yung results, sir, actually, 18 ako nag-take ng exam. 20, kasi sabi ni coach, sabi niya baka Monday pa siya kasi working day, weekend yung 2 araw, sabi niya. Pero Sunday, parang Sunday meron na nag-chat na ang IPAS ng morning. Pero hindi ko na-expect po yun kasi na-expect ko Monday. And then Monday. sa GC namin ng Cycle 11, merong nag-chat, sabi niya, I took my exam April 18 and I passed the exam, sabi niya. So sabi ko, kinabahan ko, sabay pala kami nag-exam ka ako. Chinek ko yung email ko, siya nga meron na. Meron na nung umaga pa pala kako, hapon ko na nakita. Late na. Ganyan. Opo, kasi Monday talaga yung ine-expect ko, sir. Eh, hindi naman ako laging nag-check ng email ko. Kaya sabi ko, sobrang sobrang thankful. Sobrang pasalamat talaga ako. Sinulit ko rin yung iPass, sir. Kaya sabi ko, sulit rin yung binayad ko kasi wala akong hindi pinakinabangan. Pinakinabangan ko lahat. lahat lahat ng meron doon sa Moodle nila. Pinakinabangan ko kako. Even po yung mga flashcard, yung mga Mm. binigay po, mga sinend, ganyan, pati yung libro na sinend nila. Sabi ko, at least brinouse ko naman lahat. Kaya thankfully, kako, pumasa ako. Tapos, lahat yun yung naging way para pumasa ako. Ganyan. Kaya super duper thankful po ako. That's why, ma'am, dito sa IPAS, we don't Kaya, just provide the lecture sa inyo. So we po, have this one-on-one coaching that you have, I mean, the services that we provided po, no? Para sa each student na magkaroon ng one-on-one coaching. Kasi we approach each student po as an individual talaga. So it will really depend dun sa situation nyo. That's why, ma'am, I'm very happy listening po dun sa journey nyo in achieving your NCLEX. Kasi alam mo kagad yung goal mo. The very first time na nag-review po kayo, the moment na nag-process pa lang kayo ng documents, nag-start na kayong mag-review 1 month after, no? Sa Cycle 11.
So medyo nag-overlap tayo, ma'am. I belong in cycle 8. Nag-exam ako ng Mm. August, kayo naman po pa-start pa Opo. lang. Opo, So, oo. I believe in the ano po, no, sa kanya-kanya tayong timeline. Depende yung motivation sa atin at yung magi-inspire sa atin when are we going to sit for the exam. That's why we are very thankful din po sa nag-influence sa inyo to pursue your NCLEX exam and to be an international nurse talaga. Kasi yan po yung nasa Mm. puso nyo eh. Yan Opo. talaga yung calling nyo. Binabalik po talaga kayo for this one. And with regards to sa Hope Talk naman, ma'am, no, it was hosted by Sir Justin before. I was Opo. also watching po yung mga Hope Talk po Mm. din talaga ni Sir Justin kasi nakaka-inspire po ang mga kwento ng mga nurses natin. Like for you, ma'am, hindi ko po alam na may anak po kayo. While you were saying po, no, sa umpisa pa lang parang how you structured your study, it's like for single person siya. Pero nung nabanggit mo yung meron po kayong tatlong anak, parang paano niyo po talaga siya nagawa? Like you're a super mom, super woman. Mm. Pero ang nakita ko pong technique, parang key or strategies niyo po is kung gusto may paraan. Walang Opo. makakapigil sa inyo sa goal na gusto niyo. No one can stop you dun Yes. sa gusto mo mangyari. And I know you're dedicating talaga this, not just for yourself, but for your family. Kung gusto mo, dapat talaga firm ka na ito talaga ang gusto mo. Hindi pwedeng magde-deviate ka along the way. Dapat yung goal mo nandun na nakikita mo na talaga siya. Alam ko kasi doon sa mga previous po na mga ano namin, ang dami ring mga moms gano'n na Mm-mm. nagre-review. Kaya sabi ko, sana kung maririnig nila ito, kaya nyo rin yan. Kayang-kaya rin yan. Maraming mga obstacles pero yun nga, along the way magagawa ng paraan. Tsaka sabi nga ni Coach Crystal talaga, tingnan mo siya, opportunity to learn kung ano man yung mga Yeah. na-experience natin. That's why yung mga coaches po talaga natin are really helpful po when it comes to your study plan. Hindi lang po sila mag-advise sa inyo when it comes to, oh, dapat ganito yung gagawin ninyo in Opo. 1 month time. They will provide po like hands-on life experience din po na na-discover din nila during the time na nagre-review din po sila. But for you, Ma'am Cheryl, what have you discovered in yourself po during the course of your review? Na akala mo hindi mo magawa pero nagawa mo pala. Siguro sa akin, sir, yung pagiging firm dun sa sinet ko na schedule talaga. Actually, hindi naman siya firm in the sense na kailangan nag-aaral ako ng 7 to 10, hindi gano'n. But firm in the sense na sabi ko sa sarili ko, dapat at least sa bawat araw, merong naiidagdag dun sa alam ko. Dapat may natututunan ako everyday. No matter how simple it is, kahit gaano ito kalit, kahit yung normal values lang ng potassium, ganyan. Yeah. Basta, basta sa isang araw, meron akong confident ako na alam ko. Yun, sir. Kasi Tsaka parang you have created a study schedule, no? That allocated po yung time each day to different subject. opo. Na you have to ensure din, no, that you have covered everything without Opo, cramming. opo. Yes, sir, yun talaga. Sabi ko, dun ako na ano talaga. Kaya sabi ko, wala akong perang pagdagdag para sa Q-Banks. Tapos, kaya sabi ko, nung inopen ko yung mga practice test, sabi ko, wait lang, parang ito rin yung mga question dun sa iba, kako. So, alam ko, eto nga, kako, hindi ko pa matapos-tapos, kako, sa sarili ko. Yes. You're one of the good example, Ma'am Cheryl, no, of utilizing the IPAS Oh, question banks itself without yes, sir. even purchasing other Q banks. Kasi Opo. may ibang students po na natatakot, no, Mm-mm. pag hindi po pa ako nag-avail ng question banks, baka hindi po ako pumasa. No, it's not. That's Mm-mm. why dito po kay IPAS na we are providing everything that you needed. Some set of questions or a lot of question banks po, like more than 2,000 pa yan. On top pa yan sa mga pre-test, mock test, Mm-mm. midterm, and Oo, finals. sir, totoo. Di ba, we have to ensure the quality that you need sa course of review. And then, yun po ginawa nyo. That's one of the keys din, no? Like repetition. Yung daily routine mo, you Opo. have to study at least 2 hours in a day, Mm-mm. taking short breaks, just to ensure na nakakapag-aral po kayo in a day. Tapos, Opo. you will realize on the day of your exam, there will be an active recall na tinatawag. Yes, sir. Na Actually, akala nyo, hindi nyo maaalala yung mga pinag-aralan nyo. Did you experience that po, Ma'am Cheryl? actually, yes po. Actually, karamihan naman ng nag-hope talk talaga, sinasabi nila na there is no question talaga na the same as is dun sa mga NCLEX question, which is totoo naman, wala talaga. Pero kung sineryoso mo talaga yung mag-aral, yung mag-review, during the exam,
marerecall mo eh. Parang magugulat ka sa sarili mo, wait lang, alam ko tong mga to, yung gano'n. Narinig ko tong mga to, ayun. So, yun, malaking tulong. Kaya nga sabi ko, there are questions talaga na magkakaroon ka ng dilemma, sir, kung ito ba talaga yung sagot o ito yung gano'n. Mm. Kaya sabi ko, andun nga ako sa point na, wait lang, susundin ko ba yung alam ko lang or i-consider, try ko pang i-analyze tong iba. And then sabi ko, wait lang, hindi kako. Kailangan mag-stick ako dun sa natutunan ko kako. So, dun Yes. ako sa alam ko, hindi dun sa hindi ko alam. Yun talaga, sir. Trusting your gut feeling, no? Kasi minsan Opo. sa gut feeling din natin, alam mong napag-aralan mo to, pero Mm. minsan you're denying it. Baka may iba pang tamang sagot. Opo. Minsan Go nga ahead, yung ma'am. yung mga simple lang pala ang tinatanong and then na-o-over kasi natin, na-over analyze natin kaya minsan dun nagkakaroon ng problem. Yes, that's true. And yung dito sa iPass naman po na question box, no, it will hone your critical thinking skills. Kung mapapansin niyo yung score sa SATA, pag mali isa, mali na lahat. Yes, sir, totoo. Pag mali ka mali, kaya dun ako naiinis minsan eh. Kasi pag uulitin ko na, bakit hindi ko pa makuha hanggang ngayon? Alin ba dito yung hindi ko na-click kako? Uh, so don't be too anxious about it, no? Because we wanted to teach you to answer the best Mm. answers dun sa options na yon. Oh, Para napapractice din natin yung way of using your mastery concept. Kung ano yung alam mo, yun ang yung sasagutan mo. That's a practice that we try to accomplish during the course of review. And that's what you yes. did, Ma'am Sherin. You have trusted po the knowledge that you have gained po during the lecture. Opo. Actually, sir, 'di ba, since clinical instructor ako before, so meron Yeah. doon yung nagda-doubt ako doon sa mga question, nagda-doubt ako doon sa mga answer. Merong mga ganong Mhm. moment po sa akin. Pero isa sa natutunan ko is that para ma-learn mo siya ng mabuti, i-unlearn mo yung dati. Kasi this is Wow. NCLEX eh. NCLEX Yes. ito, parang iba yung approach kesa po dun sa PNLE natin. Actually, nagchat-chat ako Mhm. kay Ma'am Cristel, ini-screenshot ko yung question. Ma'am, tama ba ito na mauuna po yung pag-rehydrate ng patient bago i-inform yung doctor? Ganun, nagtatanong talaga Ah, ako sa kanya. Kaya sabi ko, nung time na hindi ko na nire-resist kung ano yung dapat sagot pala. Kasi nandun ako, nung nagsisimula ako, sir, nandun ako sa point na hindi dapat ito yung sagot, yung ganun. Meron akong mm. mga ganun-ganun na ano, kasi parang parang feeling ko lang kasi dapat ito yung nauuna, yung gano'n. So nung time na ni-let go ko po yung gano'n na attitude ko, nung time na ni-let go ko yung gano'n na pananaw ko, parang mas lalo ko siyang naintindihan na, Wow. oo, kasi dapat importante priority 'to, eh, kasi yung patient, yung life ng patient priority. So Mm. saka siya nag-sink in sa akin lahat actually. Parang in a way, you have accepted the fact na you do not know everything the moment Yes that po. you learn NCLEX, no? Parang naging you were being kind to yourself that you will learn a lot of things compared dun sa ano na yung alam mo. Sabi ko, "Hindi ko alam ito. Kailangan ko tanggapin hindi ko talaga siya alam." So, kailangan matuto ako kasi hindi ko Mm. siya alam. We also have a lot of students po who are clinical instructors sa Mm. what would be your another advice po coming from them besides this one? Let it go, ganyan, let it go. At saka ano, hindi naman ibig sabihin you're a clinical instructor, alam mo na lahat. Kasi when you're a clinical instructor din, meron lang naman din certain focus ka na yun ang hinahandle mo. Hindi naman lahat, eh, ang NCLEX lahat ito eh. So, kailangan din, i-ano rin na, yun nga, hindi lahat alam. So, kailangan open rin yung sarili natin to learn also. Tsaka the approach nga, sir, it's different. Iba yung approach po. So, yun yung kailangan tanggapin na iba yung setting at saka yung setting po natin dito sa Philippines. Ganyan. Eh, since this is NCLEX, so kailangan i-adjust din natin yung sarili natin dun sa setting ng pang-NCLEX. Ganun po. Sabi ko nga, once tinanggap ko na, oo, kasi ganito pala. Kasi pati nagbabasa ako minsan, tinatanong ko rin, tama ba to? Ganito ba talaga? Ganun. Pero nung time na tinanggap ko talaga na walang ibang sagot, eto, kasi ito yung nakalagay sa libro, ito yung nasa roadmap actually. Ito yung nasa Oh, nice. roadmap. Sabi ko, eto, wala nang ibang sagot. Eto, kasi ito yung nasa roadmap. Gano'n. So, nung time na tinanggap ko na, oh, eto, eh, sabi, eto eh, eto. So, ito ang aralin natin. O, ito ang i-connect natin. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ayun. So, sabi ko nga, parang naging madali. Parang mas naintindihan ko na siya. So, yung mga succeeding na, sir, na mga situation,
nag-iba na rin yung tingin ko kung paano ko siya ina-analyze. Ganyan. Wow, napakaganda po ng advice nyo Mm. talaga. And napansin ko po ma'am, no, did you feel any stress or anxiety during your preparation po? At some point, sir, kaya nga sabi ko po, a week talaga before my exam, umiiyak talaga ako kay Ma'am Cristel. Yung mga Mm. nandun po, yung mga friends ko sa school, kaya mo yan, ano ka ba? Kaya ikaw pa, ganun-ganun sila. Eh ako, naiiyak na ako pero hindi ako I cannot express myself kasi nandun yung kaba, yung kinakabahan ako, sir, na baka, Diyos ko Lord, baka sa dami ng in-exam ko, baka ngayon pa ako bumagsak, yung ganun, meron pa akong thought na ganun. Tapos syempre, iniisip ko hindi naman biro yung ginastong pera para Yeah. makapag-assess, makapag-review, ganyan. So sabi ko, pag nagkataon, I will take again. Meron, sabi ko nga, di problema ba yun? Di mag-review ulit ako. Anyway, ang IPAS open pa naman 1 year ka ako. So makakapag-review Yeah. pa ako. Kaya lang syempre, sa loob-loob ko, nandun pa rin yung point na sana minsan lang. Sana isa lang talaga. Ganyan. And then, nung si Ma'am Cristel na yung kausap ko, parang iba lang rin kasi kapag yung coach mo na kino-comfort ka na gano'n. So parang baby ka na ano. Wala na, bumagsak na yung luha ko na pinipigilan ko. Sabi ko, alam mo ma'am, ngayon ko lang talaga naramdaman yung ganito. Kako yung naa-anxious ako na parang hindi ko alam kung ano yung kailangan kong maramdaman, natatakot ako. Ganun, parang ang dami mong questions sa sarili mo kung enough na ba yung pinag-aralan mo or baka kailangan baka meron pang iba kasi so syempre nandun rin yung doubt ko kasi hindi nga ako nag-Q-Banks. So parang meron din ako na baka may mga practice doon, may mga question doon na hindi ko alam tapos biglang lalabas. Gano'n. Plus yung 'di ba yung format, sir, sa exam, yun kasi yung Yeah. inaalala ko eh. Iba kasi yung sa practice test ng IPAS. And then syempre yung sa actual kasi nakita ko rin yung mga pine-present nila, ma'am. Sino po ito? Yung sa UWorld, yung nung Si present yung Mamaya. itsura, opo, ganyan. Eh sabi ko parang iba yung itsura kako. So Mm. tinatanong ko si Ma'am Cristel, Ma'am, paano po yung sa exam kako? Paano po yung lumalabas sa computer? Yun, tinatanong ko po sa kanya. Mm. Sabi niya, may calculator doon, may ganito, meron kang isang susulatan doon, ma'am. Pero pag magsulat ka doon, ma'am, huwag kang magbubura ha, sabi niya. Basta isulat mo lang kung kailangan mo ng extra, itaas mo lang yung kamay mo, sabi niya. O sige, ma'am, paano po pagpapasok ako doon? Kailangan ba may ipapakita akong stub? May ipiprint pa ako? Kako, di ba kasi sir sa PNLE, meron kang may Present ipapakita ka. lahat. Oo, sabi ko, sa'yo wala mang passport lang kailangan mo, sabi niya. Sure ka ma'am, hindi ko kailangan i-print itong ano nila, kako na schedule ko for exam. Hindi naman passport lang talaga, sabi niya. So yun. Kaya parang inorient niya rin ako yung doon sa loob mismo kapag magte-take na ng exam. So napakalaking tulong kasi katulad ako na hindi ko naman ma-picture kung ano talaga yung nandun sa loob. Mm. Ganyan. Siyempre, sabi ko, isa rin siguro sa pinanggagalingan ng anxiety ko is kasi nga hindi ko alam kung ano yung Yeah. nandun sa loob. Eh, sabi ko, hindi ako yung, marunong ako sa technology, pero hindi ako yung techie na tao kako. So baka Mm. mamaya may mga ano doon na hindi ko alam. Gano'n. So sabi niya, hindi ma'am, ano lang yan, simple lang siya. Andun, mababasa mo naman, ganyan. So kung meron kang na hindi naiintindihan, taas mo lang yung kamay mo. Ayun. Kaya, Yes. kaya malaking tulong rin po. Kaya dapat hindi tayo ma-anxious, no? If we're not buying any question banks. Kasi Opo. tama po kayo, no? Probably iba po, for now, yung magiging format po ng test format, familiarity natin sa IPAS compared sa expectation nyo kung ano yung Mm. exact format ng exam. So, that's how you familiarize po, no, Ma'am Cheryl, is to watch po yung UWorld po na live natin from Mamaya Opo. para may ano na rin tayo, may idea on how the actual Mm. exam looks like. And apart from that, hindi kayo tumigil, no? You did not get anxious in a way na parang you want to know what's gonna happen instead of anticipating it. Parang ginawa niyo po siya ng paraan para malaman mo kung what to expect rather than Opo. ano ba mangyayari? You're questioning yourself. Right, that's a good thing talaga. Ayun. We have so much learnings from this Hope Talk po, no, Ma'am Sheryl. And if we're gonna advise po sa ating mga classmates who will be taking their NCLEX exam very, very soon na, what will be your top 3 advice?
number one, make sure na yung sa tingin ninyo na dapat nabasa nyo na lahat. Para when time comes, wala kang iniisip na hindi ko nabasa ito, sayang hindi ko kasi nabasa, para walang ganon. So ako sabi ko, kahit hindi siya lahat nag-sink in sa akin, ang importante, psychologically sir, yung at peace ka na alam mong nabasa mo lahat ng kailangan mong basahin. Not necessarily Yeah. you memorize everything or naintindihan mo. Pero yung panatag ka lang na nabasa mo yung mga kailangan mong basahin. Yun yung number one. And then, number three pala, I should say, number three. And then, number two, you come prepared during the exam. Matulog ka ng mahimbing sa gabi, takpan mo na lahat. Huwag mo nang isipin. Once nabasa mo na, tama na. Tama na. Matulog ka, gising ka ng maaga, kumain ka, i-prepare mo yung baon mo at saka yung tubig mo. And then, huminga ka ng malalim. Pinaka-importante sa lahat, wagwagin mo yung sarili mo para pagdating mo doon, wala kang nerbiyos. Ganyan. And syempre, of course, yung number one po, kailangan talaga magpipray ka. Kasi yung sa mga ganitong pagkakataon po ng buhay natin, alam niyo po yung wala ka naman talagang ibang kinakapitan kundi si God. Kasi yun talaga yung faith mo, yung nilalaman talaga ng puso mo, kailangan ipagdasal mo siya lang siya ng gusto. And then, sir, you offer everything to God. So, pati That's yung true. worries mo, yung takot mo, you offer everything to Him na, Lord, let your will be done. Kayo na po ang bahala. I will fight this fight, pero kayo na po ang bahala. Yung ganun po. Thank you so much, Ma'am Cheryl, for that wonderful advices po. Para sa mga upcoming international nurses natin, we're gonna claim it na sa mga susunod Opo. na magte-take ng NCLEX. And with that, Ma'am Cheryl, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Cheryl Reyes for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that a successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice. Signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations in your achievement, Ma'am Cheryl. Thank you, sir. It's really a pleasure to have you, Ma'am Cheryl, with us tonight. And may I ask, how did IPAS help you in achieving your American dream? IPAS serve as the bridge for me to get this dream, to finally achieve this dream, yung pagiging USRN po. Sabi ko nga, napakadami. I tried DIY and everything. But with IPAS, diba, hindi ako nahirapan, hindi ako na-stress, sir, promise, sa pag-process na everything. Napakalaki ng naging tulong niya sa akin. So kung hindi pa na-introduce sa akin sa IPAS, baka hanggang ngayon, hindi pa ako naka-step 1. Thank you so much, IPAS. Thank you po sa mga coaches, sa mga lecturers, super appreciated po kayo, super thankful po. Tsaka doon sa mga magte-take po ng exam, mga malapit na mag-take ng exam, kayang-kaya niyo po yan. Ngayon pa lang i-claim nyo na USRN, diba? So walang Yes. makakahadlang. That's true. Thank you for trusting IPAS Processing and IPAS Online Review and Mentoring Academy, Ma'am Cheryl, when it comes to your NCLEX journey. So we are really grateful and happy for your achievement po. IPAS processing made easy for you. IPAS processing.